Hey guys, for today's vlog, ayan, linis-linis tayo sa kulungan ng mga manok at talagang makikita mo naman na madumi na, ayan, tinatanggal ko yung mga lumang mga pinagkiskisan ng palay, ano bang tawag doon? Basta yun na yun. So, kailangan natin linisin kasi yung mga pag nakatambak ng ganyan, kailangan tanggalin tapos papalitan ng bago. So, ako, ang nilalagyan ko lang dyan, yung basa, yung mga tubigan na sa ilalim nun is puro basa kasi nangangamoy yun once na di mo makuha. So amoy na amoy dito sa bahay namin kasi nga napakalapit lang dito sa bahay namin yung ano namin, kulungan ng manok. So hindi naman sila madami, nasa 13 lang yan. At ayan na may nakuha akong itlog na isa. So nakakatuwa dito pag may alaga ka kasi hindi mo na kailangan bumili. At itong mga Rhode Island guys, mahilig silang kumain ng mga halaman. So bigyan mo lang sila ng mga dahon-dahon plus lagyan mo din ng feeds. Ayan. So mas maganda nga sana nito kung nakakawala sila. Hindi yung nakakulong lang kasi pag nakakawala sila, mas madami silang nakakain ng mga dahon-dahon. So dito kasi sa amin, hindi naman sila pwedeng ipawalan at pupunta sa mga kapitbahay, hindi lang sa pupunta ng mga kapitbahay, yung mga saging na nakaano sa likod is inuubos nila. Talagang yung mga ubod, alam mo sa ilalim sa pinaka ano na talaga ubod na, yun yung tinutuktok nila hanggang sa mabutas nila yung saging. Napakaano nila sa mga dahon-dahon. So dito kasi walang space na pwedeng pag-ano sa kanila at walang mga damo talaga. So nakakain lang sila pag mga dahon ng saging at binibigyan ng dahon ng ano ng malunggay. So yun yung madalas. Tapos feeds. So kaya nag-aalaga ako nito guys kasi bukod sa karne at as in talagang nakakapag-provide sila ng pang-araw-araw na itlog kasi araw-araw silang nangingitlog. So nakakatuwa dito sa mga alaga ko na to. At ayaw ko talagang magpawala ng mga alaga ko na to. Tips lang din guys sa pag-aalaga ng mga Rhode Island na pag once na nag-alaga ka ng Rhode Island, iwasan mo na maubusan sila ng tubig. Kasi pag once na naubusan sila ng tubig, iinom sila ng madami. Halimbawa, halimbawa sa tanghali, naubusan sila ng tubig. So alas 3 mo na silang nabigyan ng tubig. Ang lakas nilang uminom ng tubig. So kinabukasan, ang mga susunod na araw, sisipunin sila at magkakaroon ng halak. So ganun yung nangyayari sa experience ko kasi matagal na ako nag-aalaga ng Rhode Island. Din sila guys sa mga vitamins guys para maiwasan din na magkasakit sila at talagang lagi silang malusog at talagang para ano sila sa pangingitlog. Yan yung ginagawa ko. Sa isang buwan guys, nilalagyan ko sila ng vitamin sa painuman nila. So, isang bisis lang or isang linggo, mga ganon. Tapos stop. Kasi kung araw-arawin mo naman, syempre, ang mahal kaya, diba? So, itong mga manok ko na to, ano lang naman to. Pang konsumo, tapos pag may bibili ng manok, ang ibang gustong bilhin mga sisiw. Hindi na muna ako nagpapasisiw kasi nga kailangan sila guys i-incubator ang mga itlog nila kasi pag hindi man din mapipisa kasi hindi nila nililimliman. So ganyan sila. So meron akong incubator pag halimbawa hindi na sila gaanong nangingitlog, nagpapapisa na ako. So ini-incubator ko na. Tapos yung mabubuhay na naman, yun na naman ulit ang aalagaan ko. Yan sila na mga yan. So, yung ginagawa ko niyan, kinakatay. So, may pang ulam lagi. Ayan, iba talaga pag may alaga. Kung may space nga lang, talagang pakakawalan ko sila. Kaya lang, wala kasing space, guys. Tapos, kailangan malawak ang ano mo dito. Kung saan nag-alaga ka ng madaming Rhode Island. Kasi, malakas sila sa mga dahon-dahon. Inuubos nila yan. Kasi, talagang ano sila sa mga dahon ng saging, dahon ng malunggay, basta lahat kakalbuhin nila yan, so ililipat-lipat. Ito yung kagandahan sana kung malaki yung space sa backyard. Ayan, thank you for watching.